Nung nakarang linggo, sabi ko sa inyo, expect another boring hearing dito sa Senado. And that is exactly what we got. Ito po si Attorney Michael Perario, pag-usapan natin itong summary of what happened in the Senate kanina. Well, just as I said last week, asahan ninyo na magiging boring itong presentation na muli ng prosecution because they will be harping on the same issues. Ang issue po dito muli ay yun na naman po ang video ni VP Sara Duterte. And again, as in the case of the first witness, they wasted a lot of time, slowly ang presentation ng prosecution, pati yung kanyang mga question. Nakakaantok na sa tagal, na pag-deliver ng question. But basically, it's about the same, that proving that the video exists. Tapos nagpasok sila, naggawa na ng mga legal conclusion niya itong si Attorney Lontok, of which he is not actually competent to make. Nagsasabi na siya na ang mga deklarasyon na yan ay may kaakibat na criminal liability, which they weren't able to prove as of yet. So what have they proven as of today? Well, basically, hindi pa tapos yung depensa in cross-examining the witness. But so far, again, as in the case of Kalilong, ang strategy ng depensa dito is to prove yung bias and malicious intent in conducting the investigation. At nung hinimay-himay na nga yung mga ebidensya, makikita dito na ang daming inconsistencies ng mga affidavits, yung mga sagot ni Lontok, halos parang hindi niya kabisado yung mga affidavit na inattach niya, na may pare-parehong mga errors, yung documents niya, may mga, sabi niya, typo errors. But so many things are indicative of the fact na minadali nila itong preparasyon na ito ng result ng investigations against VP Sara Duterte at hindi nila nasuri ng maigi yung mga dokumento. Halos parang walang effort, parang pro forma. Yan, pwede na yan, isampa nyo na yan or ilabas nyo na yung report na yan tungkol dito sa investigation. Kita nyo parang express yung pagpapalabas nila ng resulta ng kanilang investigation just to prove na meron ngang liability daw si VP Sara Duterte. But yung cross-examination niya kanina and even yung pagtatanong ng mga senador kagaya ni Senator Alan Peter Cayetano, disclosed the fact na they did not conduct an investigation on the supposed threats against Sara Duterte. There were no validated reports insofar as on mai-testify nitong testigo to, nung huling dalawang testigo ng prosecution. There was indeed someone that was contracted to by VP Sara para patayin di umano ang presidente, kanyang may bahay at si Romualdez. All of that, sinasabi nila hindi silang may hawak ng impormasyon na yan. So who has it? Si Matibag? Probably, most likely nito, wala pang nakukuhang testigo na tatayo na parang kunyari siya naman yung nakontrata ni VP Sara para i-execute yung di umanong pagpatay na nagagawin. And kung ganun man ang mangyari, hindi na bago yun. Sanay na tayo doon sa ganun. But here is something that all of the people must think about. Kaya sabi ko sa inyo, huwag niyong tignan ang investigasyon na ito, yung Senate proceedings na ito, independent of the flood control issues. They are related. They are connected. And here's the connection. Nung iimbestigahan si VP Sara, apparently parang ang bilis-bilis ng NBI to come up with a resolution on this, a result of the investigation, at parang basta mailabas na lang na kunyari may investigasyon, mayroong resulta yung kanilang investigasyon. Kaya nga sali-saliwa yung kanilang mga dokumento. Nag-exert talaga sila ng effort to figure out kung totoo daw, di umano, yung banta na ito ni VP Sara Duterte. Pero as of the moment, kahit na wala pa sila mga malinaw na mga na ebidensya, they filed the case for grave threats against the Vice President. The NBI did, through the Department of Justice. Now, 18 Marines came out in the open. May 18 marinong nagsalita, nagsiwalat ng mga kwento ukol sa kung paano sila ginamit upang nakawin ang bilyon-bilyong piso mula sa kaban ng bayan. Anong resulta ng investigasyon ng NBI? Wala.
Ang totoo, ang ginawa pa nila nang lumabas itong 18 na nagtestigo na ito para magsiwalat ng katiwalian, ang unang ginawa ng NBI ay ipatawag sila at alamin kung ano ang kanilang motibo. Nag-background check sa kanila at it appears that ang ginawa ay more like of an effort to discredit the 18 Marines rather than to find out kung totoo na meron ngang nakawan na nangyari sa ating pamahalaan. At alam naman ng lahat na meron talagang nakawan kasi si BBM mismo ang nagsabi. Diba? Sabi niya, mahiya naman kayo. So eto na yung 18 nagsasalita. Pero bakit ganun ang treatment? Pero eventually, ginamit naman nila itong some of the statements of the 18 Marines doon sa kasong isasampa nila kay Romualdez. But how about the rest? Yung mga iba pang binanggit na mga nagsitanggap ng mga maleta. Some of them are sitting as senators. Nakaupo pa dito sa impeachment court. Pero walang investigasyon na inilabas tungkol dito ang NBI. At dyan, makikita nyo, sabi ko sa inyo, ang pinaka-importante na mga detalye dito ay nakukuha nyo doon sa mga tanong na hindi naitanong. Doon sa mga bagay na hindi nasabi o sinasabi. And this is what is clear now sa mga sambayan ng Pilipino. I mean, all of us, many of us, or most of us, I think naniniwala na ito ay malaking pagsasayang ng pera ng taong bayan, yung ginagawa nito. Yung investigasyon na ito gagastos ng 2.3 billion pesos to investigate misuse of funds of 125 million pesos. Di ba dapat kung gagastos ka ng 2.3, dapat ang hinahabol mo 2.3 billion, ang hinahabol mo at least mga 1.2, 1.3 trillion. Ano? So, alam niyo na kung sino yung mga nagsipagnakaw ng ganong kalaking pera sa taong bayan. Pero why are we spending more to look after or go after supposed wastage of money that only costs around 125 million? Because it's not about the money. It's about the position. It's about BP Sara. Ito ay tungkol sa kanya, ma-impeach siya para ma-prevent na siya ay makatakbo muli. At the very least, itong investigasyon na ito, malito yung mga Pilipino, ma-focus tayo dito sa impeachment, makakalimutan ninyo na pinagnakawan kayo ng trilyon-trilyon. Kasama pala ako doon sa pinagnakawan ng trilyon-trilyong piso, 1.2, 1.3 trillion pesos. And according to the account naman ng mga ex-Marines, it's about 800 plus, 805 billion pesos na total delivery ng mga kickbacks. That's how much money is lost at ninakaw talaga sa atin. At gusto nila, makakalimutan nyo yan. Kasi nakafocus tayong lahat dito sa impeachment. That's why we will be saying hanggang ngayon, mangungulit tayo, maniningil tayo, kung totoo kayong seryoso sa investigasyon na yan, nasaan ang kaso kay Bersamin na binanggit din ni Ping Lacson, nasaan yung 65 na mga contractors, nasaan yung 15 na mga favored kontratista na kumorner ng lahat ng mga project na ito. Nasaan ang kaso laban kina Sandro Marcos? Nasaan ang mga kaso kina Tulfo? Yung sa ACT-CIS, marami pang mga congressman na kumuha at kumupong ng mga kontrata sa flood control. Kami ay patuloy na magtatanong. Hindi kami papasok dito sa usapin ninyo ng impeachment kasi alam naman namin na ito ay panlilito lang. At ang nangyayari lang nito, actually, ini-expose ninyo lalo inyong sarili sa mga kasinungalingang inyong inilalatag sa taong bayan. Hindi na naniniwala ang mga iskumbro sa inyo sapagkat kami patuloy kaming nagmamasid, nakikilahok, nag-aaral sapagkat alam naming lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. We are the resistance.